Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang palang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipinapakalat ng mga fake news peddlers na mga anti-Marcos, lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagkahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ang magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Robel Ferrer Official. Meron siyang 78 na mga comments. Nandiyan po si Benjamin Maypay. Meron siyang 45 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 41 na mga comments. John Nel Nelbida Tablang. Meron siyang 14 na mga comments. And Joe Randar. Meron siyang 37 lahat ng mga comments. Again, salamat po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, thank you so much sa ating mga viewers na lagi pong like, lagi rin pong shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, well, acknowledge po natin ang ating mga channel members. Nandyan sila si Maricres, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Biabi Bar. I-greet natin mga kababayan ng happy birthday si Harold Simbrano. Siya po ang anak ni Obed Simbrano na nandyan sa Tarlac. Happy birthday! And also happy birthday kay Maria Midasiplon at saka sa kanyang sister na si Welma A. Sevilla. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, well, i-acknowledge po natin. I-shoutout natin ating po mga early birds, yung lagi pong nangungunan sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section, ng ating po mga suki. Nandyan sila si Rose Lai Viancy from Palompon, Leyte. Nandyan po si Maria Cristina Manimbao, Janel Nelmida Tablang. Nandyan po si Linda Lim, Noni Betty, Joselisa Moises, Maricres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan po si Flaviana Abila, Eme Mapalad, Nonoy Floren Hills, Romana Manuel, and Lane Gonzalez. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron po tayong energetic po na aura katulad na po kay Sir Ivan. Okay, so dyan po sa ating mga kababayan po na kagigising pa lang at wala pang energy, don't worry po kasi painitin ko po kagad inyong mga umaga kasi marami po tayong mga baon po ng mga pasabog, marami itong mga baon po ng mga mainit na mga balita at syempre, mandidibang rin po tayo po ng katarantaduhan, mga fake news po na ipinapakalat ng kabilang kampo. So Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating po mga kababayan po ng mga OFW na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa, thank you so much and stay healthy always. Okay, so mga kababayan ko, alam niyo po hanggang ngayon ang grabe po ng mga paninira nito nila ni Hitad at saka ni Badong Makabayan. Di ba kahapon napag-usapan natin si Badong, si Hitad at saka uminsert na rin po ngayon ito pong si Trixie at meron po tayong pag-usapan mga Makabayan, ito pong binayaran. Konfirmado, ito pong binayaran po ni Sara Duterte, ni Sara Makabayan kasi nga siya po ay kinuha dito, isa po sa advisor. Yes, isa po sa advisor. Siya po ay kinuha at siya mismo po ang nagsabi mga kababayan na siya po ay kinuha po ni Sara. Ngayon, doon po sa kanyang interview kahapon mga kababayan ko, kasi tawang-tawa talaga ako eh.
Kasi meron po siyang nasabi dito tungkol daw sa ginawa dito ni Martin Romualdez, tungkol dito po sa ginawa po ni F. Elisa at saka pati po ni PBM, na kung saan na ito daw si BP Sara, kapag hindi daw siya kapag siya po ay tutuloy dito at tatakbo bilang presidente makabayan, hindi na daw niya kailangan po na manira. Kasi yung mga Marcos makabayan kay sira na daw. Like for example, dito po sa ginawa daw ni Felisa, yung kinuha niya yung glass of wine po ni Chase Escudero makabayan. Ibinida nila ngayon. Yung pagkuha po, ibinalik nila. Actually, di ba, ilang weeks na yung nangyari. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po sila makamove on mga kabayan. At saka ginamit rin po nila yan sa mga paninira ngayon para po syempre masira po dito yung mga Marcos, masira ito si PBM at saka yung Marcos admin. Dahil daw yan sa kagawan po ni Felisa na lagi daw sumasagot kapag mayroong mga tanong sa kanya, at yung kanya daw pagsagot mga kabayan medyo hindi daw naayon sa pagiging isang first lady. Alam po natin yan. Kasi sila po, kasi nga, alam niyo kabahan ko, ito pong style kasi ni Felisa, first time kasi natin po nakita ito na ganun po ang klase na first lady ang nakaupo ngayon. Which is para sa akin walang problema mga kabayan. Kasi nga si Felisa para sa akin nagiging prangka lang po siya. Si Felisa ayon po ni Congressman Sandro Marcos na hindi siya sanay po sa politika mga kabayan. So kapag meron daw mga tumitira sa kanya, naninira sa kanya, sinasagot niya kagad mga kabayan. Well, dapat lang talaga. Dapat lang talaga. Kami pong mga Marcos, kami po ay naintindihan po namin yung style po ni Felisa. Mabuti nga yan eh. Kasi meron pong nagpuprotekta dito kay PBM. Aside pa po sa mga Marcos makabayan, aside pa po dito sa mga lolista na lagi pong pumoprotekta dito kay PBM, kasi alam ho natin, si PBM po is now, not ngayon na hindi po natin masabi na siya na talaga yung pinaka magaling po na presidente. Kasi alam ho natin mga kabayan, in the history, alam po natin po yung sino po yung pinakamagaling po na presidente, kundi si Apo Lakay. So, sa ngayon, hindi pa natin po masasabi na siya na talaga yung pinakamagaling po na presidente. Kasi siyempre, 2 years pa lang po si PBM kabayan. So, hindi pa natin masabi po, ito ay real talk lang po, hindi pa natin masabi na nalampasan na niya si Apo Lakay. Okay? So, marami rin po kasi nagsabi na si PBM na ngayon yung pinakamagaling po na presidente. Yes, I agree. Magaling po na presidente, pero hindi pa siyang pinaka. Kasi ang magaling po na presidente makabayan para sa akin, si Apo Lakay pa rin po. Hopefully soon, mangyayari na rin po ito kay PBM. Okay? Ngayon, mamaya makabayan, ipapakita ko sa inyo kung sino yung babae na yan na kung saan mapapahiya talaga. Kasi lahat po dito sa kanya mga sinasabi mga kabayan, and also po doon kay Speaker Martin Romualdez, may mga ebidensya tayo na siya po talaga dito ay mapapahiya mga kabayan. Okay? I think nabalitaan ho natin, 'di ba? I think some of you or kayo ng lahat na kung saan si ex-senator Trillanes mga kabayan, nagbabalak ngayon nakakausapin niya si PBM, ang mga Marcos, kasi gusto nila makipag-collab ng mga kabayan, makipag-combine. So magiging na daw dito ang tawag is pink at saka yung red. Gusto po makipag-combine dito, makik-join. Ang tawag ng mga kabayan, meron tawag nun sa term po ni Trillanes. Sabi niya, pink-red coalition nga pala, pink-red coalition ang tawag niya dito. Gusto niya makipag-join dito sa mga Marcos. Kasi kapag meron pong kapag po mag-join po yung dalawang makabayan, alam ho natin kapag dalawa po ng mga malaki po ng mga grupo, magka-join ho yan, malakas talaga. Kasi nga, siyempre makabayan ko, di ba may plano rin po dito na tatakbo yung mga Three Stooges, at saka included po ito kay BP Sara, at saka dagdagan pa dito ni Kitty Duterte, kasi sabi nila, tatakbo daw bilang mayor itong si Kitty Duterte makabayan. So ngayon, nakita rin po natin na talagang sumang-ayon na ngayon yung mga pink clown makabayan at talagang umayon na sila ngayon sa ginawa po ni PBM tungkol dito po sa ibang mga polisiya na talagang nagustuhan po dito ng mga pinklawan, at marami rin po dito mga hakbang, mga programa at plano si PBM na nagustuhan po ng mga pinklawan. So nag-decide ngayon makabayan po, kasi nga siyempre alam ho natin na talagang rival rin po itong pinklawan, mga dilawan at sa yung Duterte, kasi ayaw po
na mga ayaw po ng mga Pinklawan, ito po mga Duterte kasi grabe silang manira po dito po sa mga Dilawan mga kababayan. Pero tingnan niyo po, walang problema sa mga Marcos, sa mga Red mga kababayan. Totoo lang, walang problema talaga kahit na noon po sa mga time po ni Aquino, na time po nila ni yung mama po ni Pinoy Makabayan. Na kung sa alam mo natin yung lahat po ng mga paninira po doon sa mga Marcos hanggang dumating po si Pinoy, ganun pa rin po mga paninira po ng mga Pinklawan at Dilawan dito sa mga Marcos. Inakasan nila na magnanakaw daw, inakasan nila na meron dang hidden wealth, nagnakaw Makabayan at saka marami dang katiwalaan na ginawa dyan sa ating gobyerno. Which is, that is fake news. Alam ho natin Makabayan, tayo pong mga Marcos, alam ho natin po kung ano ang totoo. So despite po sa mga nangyaring ganyan, hindi po nagtanim po ng sama ng loob ang mga Marcos dito po sa mga Pinklan mga kababayan. At lalo na ang mga Marcos po, hindi silang tanim dito ng sama ng loob. Tingnan nyo, ganun talaga kabait po ng mga Marcos makababayan, no? Kahit ano na mga ibinabato sa kanila, baliwala na nila yan. Kasi naintindihan lang makababayan, pero alam rin po nila kung ano ang totoo at alam rin po natin kung ano po ang totoo. Ngayon, dahil nagplano po ang si Trillanes na makipag-joint dito, makipag-collab dito sa mga Red, sa mga Marcos makababayan, alam nyo ba? Ang mga Duterte rin po ngayon, ang mga vlogger po doon sa kabilang kampo ng mga anti-Marcos makababayan, yung mga tauhan po, yung mga bayaran po ng mga vlogger ni Digong. Napansin nyo ba ang kanilang mga vlog na kung saan kinukulat lang ngayon yung mga Pinklan makababayan? Di ba kinukulat lang ngayon yung mga Pinklawan? Kasi gusto nila na makipag-collab dito sa Pinklan makababayan. Yes, nakita ko po yung mga vlogger nila before po ako nag-vlog makababayan kasi nga meron po nag-forward sa atin. Sabi nila, Sir Ivan, tingnan mo nga to. Ang Pinklawan, ito pong vlogger to makababayan na kung saan grabe yung paninira nila sa mga Pinklawan noon at hanggang mga siguro how many days ago, pero kahapon nakapag-decide siya na iba ang kanyang tono makababayan. Nag-iba ang kanyang tono, talaga gusto niyang uutuin dito yung mga Pinklawan. Kaya siya nga pala, tanong ko lang makababayan, sa mga Pinklawan natin mga viewer, okay lang ba sa inyo? Makipag-collab kayo, makipag-join kayo doon sa mga Duterte? Please comment dyan sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. And also sa akin po mga kababayan dito po ng mga Marcos, included po siyempre yung mga loyalista. Okay lang ba sa atin or okay lang ba sa inyo na makipag-collab po, makipag-join po si Trillanes sa inyo or sa atin? Please comment dyan sa baba kung okay lang ba sa inyo kasi siyempre malaking usapin po niya makabayan kasi alam lang po natin po yung history pero dapat kausapin po yung iba pong grupo na mga loyalista kung yun ba sila or hindi. Pero dito po sa ating mga viewers na nandito, okay lang ba sa inyo mga Marcos, mga loyalista na makipag-collab, makipag-joint dito sa mga Pinklawan or Dilawan? Please comment dyan sa baba at saka babalikan yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So, ayun mga kababayan ko, asal pa po doon sa isang babae na naman. alam ko magugulat kayo dyan. Sir Ivan naman, naman dyan gulat-gulat eh. Di ba? Mga pasabog pang gulat talaga mga kababayan. Pero, meron akong sasabihin sa inyo mamaya kasi nga, di ba alam mo natin napaka-hot seat ngayon ito pong si Alice Go mga kababayan. Ngayon, doon po sa hearing po sa Senado, di ba pinaimbestigahan po ng ni Senator Risa Hontiveros at saka ni Gatchalian yung tungkol dito po sa dokumento sa NBI na kung saan ang pangalan po ni Alice Go, di umano ang totoo niyang pangalan makababayan or Chinese name niya is Go Huaping. 'Di ba? Go Huaping. So, dito meron na pong ebidensyang inilabas mga kababayan saka resulta po sa kanilang investigasyon na ito daw si Mir Alice Go at saka si Go Huaping ay isa lang po mga kababayan. Dahil ho yan sa kanilang fingerprint. Ang fingerprint nito ni Go Huaping at saka ang fingerprint nito ni Mir Alice Go sa data po ng NBI nagmatch mga kababayan, as in nagmatch. So, isa lang po. Ito pong si Alice Go, siya po ay isang piki po na Pilipino mga. So for more details, let's watch this. Peking Pilipino, yan ang lumalabas sa pagsusuri ng National Bureau of Investigation nang kumpirmahin ito na si Bamban Mayor Alice Go at ang Chinese na si Go Huaping ay iisa lang. Napatulayan niya ng NBI sa fingerprint ng dalawa. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ito si Go Huaping, ang sinasabing Chinese identity ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go na itinanggi na noon ng alkalde.
Para mapatunayan, isinailalim ng NBI sa analysis ang fingerprints ni Mayor Go at Go Waping. Ngayong araw, lumabas ang resulta. Kumpirmado, iisang tao sina Mayor Go at Go Waping. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, totoo ngang walang sikretong hindi nabubunyag. Peking Pilipino raw si Mayor Go, aka Go Waping. Isa siyang Chinese na nagtatago sa pagka-Pilipino para mamahala sa mga krimeng ginawa ng Pogo. Ito raw ang pinakamatibay na ebidensya para palayasin sa pwesto ang suspendidong alkalde. Name mo nung pinanganak. Sa harap ng mga nabulatlat na yaman at ari-arian ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa mga nagdaang pagdinig ng Senado, pinaplansya na ngayon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pagsasampa ng kaso laban sa alkalde ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Ang target nila in 2 weeks, ang magiging cases nila against Alice Go and the other personalities will be money laundering. So, in other words, may nakita silang evidence, very strong evidence na may money laundering involved. Idinadawit ang alkalde na may koneksyon daw sa proseso para matuloy ang operasyon ng ni-raid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac na pugad ng iligal na aktibidad. Ayon pa kay Gatchalian, ipit na ngayon si Mayor Go lalo't kinumpirma rin ng AMLA kahapon sa pagdinig na idineklara pala ng alkalde sa kanyang mga bank account ang Chinese na si Wen Yilin bilang kanyang ina. That corroborates with the story ng mga taga Valenzuela na pinapakilala si Wen Yilin or Winnie Lin as her mother, and also tugma yun sa BOI records na si Wen Yilin, dineclare niya yung kanyang mga dependent children, isa doon yung dependent daughter niya na si Go Waping. Wala nang lusot. Airtight na ito. Nabunyag din sa Senado ang isa pang Alice Leal Go base sa ipinesentang NBI clearance sa pagdinig sa Senado kahapon. November 3, 2005, na-release ang NBI clearance ng isa pang Alice Go. Ilang araw lang yan bago naghain ng delayed registration ng birth certificate si Mayor Go. Ayaw munang magkomento ng kampo ng alkalde sa panibagong ebidensyang ito laban sa kanyang pagkatao. Pero hamon nila, kung gagamitin nila yan sa proper forum, magkakaroon kami ng pagkakataon na ma-scrutinize yung mga documents na yan. Malay mo siya ba talaga yun? Pumalag din sila sa planong pagpapakansela ng birth certificate ng Mayora. Una, yung mali-maling entry sa birth certificate, hindi naman iba yan eh. May mga ganun. Pero ang ibig ko sabihin, kung may mali doon sa birth certificate, correct yan. May proseso tayo sa husyado dyan. Ang point lang, kung yan ang magiging basihan para tanggalan mo ng citizenship ang isang tao, parang unfair masyado yan. Na-question ang citizenship ng alkalde dahil sa hindi magkakatugmang testimonya sa Senado. Pero dati nang iginiit ni Mayor Go na Filipino siya at hindi espiya ng China. Muli ring nagpatutsyada ang kanyang kampo sa patuloy na pagbusisi sa kanyang pagkatao at sa di umano'y koneksyon niya sa mga na-raid na Pogo sa Tarlac at Pampanga. Sa ngayon, publicity pa lang yan. Trial by publicity nangyayari sa mata ng social media at sa mata ng bayan. Guilty na talaga si Mayor. Pero iba naman ang usapan kung husgado na pinag-uusapan natin. Doon ang umaasa. Banat naman ni Gatchalian, dumalo na lang sa susunod na pagdinig ang suspendidong alkalde para sagutin ang lahat ng aligasyon, kabilang ang relasyon niya sa isang Cassandra Ong na sinasabing nasa likod ng na-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Kung hindi siya pupunta, mag-i-issue ng warrant na para physically aarestuhin siya at dadalhin sa Senate. So, sa mga ebidensya po na ipinapakita ngayon ng ating gobyerno mga kababayan, ito pong si Mayor Alice Go, wala na po siyang lusot talaga. Klarong-klaro po dito sa mga kaso po na ifinal po ng ating gobyerno sa kanya, against sa kanya, matatalo dito itong si Alice Go mga kababayan. Kung ito man ay kanilang i-deport, sana ulitin ko lang po, hindi sana po deportation kaagad, dapat ikukulong muna mga kababayan. Ngayon, may tanong po ako, excited na ba tayo? Kasi meron pong nag-post mga kababayan po, si La Solaridad yata yon. Sabi niya, excited na ba tayo sa exciting part? Di ba kasi nga sinabi po ng mga kabilang kampo na kung saan ipinakita yung picture po ipinakita po ito yung picture po ni Baste, ni Pulong at saka ni Digong na kung saan sila po ay tatakbo daw next year for the midterm election. Sabi itong sa taas, excited na ba daw ang lahat? Well, babalik natin mga kababayan. Excited na ba ang lahat? Napapangalanan na po ng PAOK ng ating gobyerno kung sino dito yung nasa likod po ng Pogo mga kababayan.
kung sino ito ang nakinabang po sa Pogo at sino po yung mastermind ng Pogo mga kababayan na nandyan po sa previous administration. Excited na ba ang lahat? Malapit na po ang in-game. Yes, I believe talaga mga siguro mga ilang days mga kababayan or baka siguro week na lang siguro week from now mapangalanan na po dito kung sino po dito yung mastermind mga kababayan na nandun po sa previous administration. Excited na ba ang lahat? So anyways mga kababayan ko, well, ito po sa ating mga haters, no? Sa ating po mga anti-Marcos na nandito po sa channel ni Sir Ivan. Well, relax lang. Kung magko-comment kayo, wag yung mga pangit. Ipabubugbog na lang si Sir Ivan mga kababayan. Pag nakita daw ako, bubugon daw ako nila. Natawa talaga ko eh. Di ba ang daming comment doon sa ating last vlog? Pag nakita daw ako, bubugin daw ako mga kababayan. Ibubog agad si Sir Ivan. Ang pangit yun naman. Ako sa inyo, no? Dapat argumento to argumento. Kung sa tingin ninyo na fake news aking sinasabi, di ba lagi nyo sinasabi na fake news si Sir Ivan, dapat gagawa kayo ng inyong vlog, kontrahin ninyo ang aking sinabi. Magpakita kayo ng mga ebidensya na mali po si Sir Ivan. Magpakita kayo ng ebidensya na fake news si Sir Ivan. Di ba? Wag ganun, ang pangit eh. Para kayong bakla niyan eh. Di ba? Sakto ba yan? Parang bakla. Dapat makipagbagbakan kayo, makipagbardagulan kayo, argumento to argumento, topic to topic. Hindi yung bugbugin ka, anuhin ka dyan sa labas, gonggong talaga eh. Parang weak yan eh. Weak. You are weak and a loser kapag ganun kayo. Okay? So, anyways makahaban ko, ito na. Mag-start tayo dito. Kasi nga marami pong bumalintong talaga, marami pong umuusok yung dunggan, yung tenga makabayan pati yung ilong kasi nga kahapon nag-release na po ng rating survey yung Tangeray na kung saan mas lalong tumaas po yung rating performance po ni PBBM makabayan. Mas lalong tumaas ang survey po ni PBBM kasi nga dito makabayan, papakita ko lang po sa inyo na ito pong survey na to, this is covered po sa June 18 to 21. Kung maalala natin, ang dami nilang mga paninira po sa week na yung makabayan. June 18 to 21, tas nalagay pa, at saka tas included pa dyan, if I'm not mistaken, yung issue rin po ni Felisa. Diba? June 18 to 21. Na samantalang, nag-expect po dito yung kabilang kampo na babagsak yung survey ni PBBM, survey rating PBBM. Kasi nga, siyempre, sa ginawa po daw, sabi nila ni Felisa, at saka sa ginawa rin po daw ni Martin Valdez, nag-expect po yung kabilang kampo na lalagapak ang survey ni PBBM. Kasi nga, sa tingin nila, na nasisira makabayan. Pero hindi po nangyari. Kabaliktaran po ang nangyari makabayan. Bakit? Ang bumagsak, ito pong si VP Sara at hindi po si PBBM. So tingnan po dito, trust rating po ni PBBM versus po sa month of May 2024, 56% makabayan. So tumaas po ng 2% after just 1 month. After 1 month, tumaas po ng 2% makabayan. Ang satisfaction rating, tinan nyo, tumaas rin po ng 2%, 43% po sa May 2024. Sa June 2024, after 1 month, tumaas rin po ng 2%. Naging 45% makabayan. O, diba? O may picto ba? Ang galang paninira. In your face, DBS. Tapos si Sara makabayan, trust rating niya, which is 60% sa last month, sa May, naging 58% na lang po. Dito po sa month of June. Ang satisfaction rating, 52%. Bumaba rin po ng 2%, naging 50% lang po makabayan. So naging tabla na ngayon si PBBM in terms po sa trust rating kasi pareho silang 58% makabayan. Pero hindi dapat natin po tingnan nyo, partida pa yan. Partida yung makabayan. Kasi nga si PBBM, presidente ho siya. Di ba si PBBM, presidente? Iba po yung trabaho ng presidente versus po dito sa vice president. Kasi ilan naman po yung trabaho dito ng vice president? Di ba pagala-gala lang, papunta doon sa iba't ibang lugar para po mangampanya makabayan. Di ba? Ano ba ang lagi nating maalala dito po kay VP Sara makabayan? Mga DBS, huwag kayong magalit. Totoo itong sinasabi ko. Ano ba ang ating laging naaalala kapag babanggitan natin po si VP Sara? Di ba lagi pong napupunta sa burol makabayan? Correct if I'm wrong.
'Di ba? Every time po na merong burol, may namatay na mga military, may military men natin, nandun lagi po si VP Sara Makabayan. Kaya siya po ay during pa sa kanyang during po na siya pa ay Defense Secretary Makabayan, lagi niyang napupunta doon po sa mga lugar na kung saan siya po ay nangangampanya. Kaya nga hindi niya matugunan ang kanyang mga trabaho, kaya nga hindi niya matugunan po ang kanyang task bilang isang Defense Secretary Makabayan, kaya nga naging siyang incompetent ang kanyang performance. Ayon ho yan sa nag-survey, sa nag-rating sa kanya na gobyerno Makabayan, ang EDCOM. Siya po ay incompetent at pangit talaga yan, di ba? So dapat hindi ho natin po, mga DBS, magunggong talaga kayo Tingnan nyo Makabayan, sabi nila, mataas daw yung survey daw, lagi daw ni VP Sara, kasi lagi daw mataas ang survey po na i-release po ng Publicos. Well, siyempre, what do we expect? Publicos po ay hawak po yan ni Tequia. Si Tequia po yung may-ari dyan Makabayan. What do we expect? Siyempre talagang klarong-klaro yan kasi nga home court advantage yan Home court advantage yan. So mag-expect tayo, mataas talaga yung survey po ni VP Sara doon. Pero ang Tangery Makabayan, neutral sila. Independent po yung Tangery. Ito na baganda kasi nga marami silang tinatanong Makabayan, hindi lang po dito, katulad po dyan sa Publicos na ilan na Makabayan, 1,600 lang, 1,200, pinakamataas 1,600 ang kanilang tinatanong dito. Unlike po dito po sa Tangery, nagtatanong sila like 6,000 pataas po na tao Makabayan. 6,000 pataas, yan po kadami ang kanilang pinagtanungan. Unlike sa Publicos, 1,200, 1,300. Di ba napansin mo natin yan? Pinakamataas siguro nakita ko is only 1,600 Makabayan. So mas maganda talaga, panoorin, tingnan po ito pong Tangery. Yan po ay napaka-accurate po na data. Ngayon, Presidente si PBBM, partida yan. Vice President si VP Sara, naging tabla po ang kanilang trust rating Makabayan. Anong nangyari? Ano nang nangyari? Baka umepekto yung merong tamod dito. Yung siguro yung yung sa meron pong last ba yun? Or ano ba yun na gindrable siguro yun? Umepekto siguro Makabayan, no? Epekto yun So tumaas po ang rating po ni PBBM. Bumaba po ang rating po ni VP Sara. Ngayon, sasampalin natin sila ng katotohanan Makabayan at ng ebidensya. Di ba lagi nilang kinukut siya? Lagi nilang inaasar po si Speaker Martin Romualdez na kung saan ipaparinig ko muna sa inyo ito pong sinabi noon ni Bayad Bay Makabayan. Kumusta na nga pala si Banat Bay? Banat Bay, kumusta na? Ipaparinig ko sa inyo yung sinabi po ni Banat Bay noon Makabayan na kung saan, ito po. Ang pinakamatindi dito, ang pinakamababa, walang iba ko hindi si Tamba. Palakpakan! Ikaw na ang nanalo! Alam mo, Tamba, ito lang masasabi ko sa iyo. Review mo yung mga kinukuha yung vlogger. Sayang naman. Muntakin mo? Hindi ka man lang umangat? Sa tindi ng mga vlogger mo, mga pasikat. Sayang naman ang effort, sayang ang kasunduan mo sa mga vlogger mo. Mantakin mo, 36 to 25 ka, tapos 25 to 18. Ikaw ang kulelat. Partida na yan, umiikot pa yan ng buong Pilipinas, namimigay ng ayuda. Alam niyo Makabayan, umikot po ang mundo. Alam ho natin kasi nga lagi nang sinasabi, ang bola ay bilog ho yan Makabayan. Napahiya ngayon ito pong si Banat Bay. 'Di ba sabi niya kulilat daw si Speaker Martin Romualdez Makabayan. Hindi daw epektibo yung kinuha niya ng mga vlogger. Well, actually hindi po kami kinuha. Take note, hindi po kami kinuha po ni Speaker Martin Romualdez. Yan po ang totoo. Pero tinulungan namin siya Makabayan. Kasi nga siyempre, siya rin po ay Makamarcos. Siya rin po ay isang Marcos, isang Romualdez, which is kapalido po ni FL Imelda Marcos Makabayan, Romualdez. Kaya tinulungan po namin. Napansin nyo ba mga pro-admin, kung sino po nandyan po sa admin Makabayan, siyempre tinulungan po namin yan. Hindi ba epektibo ang ginagawa namin? Hindi ba epektibo ang ginawa po ni Sir Ivan? Kasi ito na po ang lumabas po na bagong survey Makabayan tungkol ito kay Speaker Martin Romualdez. Ang kanyang trust rating Makabayan sa month of May is 54%, naging 55% na ngayon. Malapit nang maubutan ito pong si VP Sara Makabayan, di ba? 55% na. Banat Bay, hindi ba epektibo yung mga pro-admin vlogger? Hindi ba kami epektibo?
Nakatawa naman. Kasi nga, inuunahan mo. Ang itim kasi ng budhi mo. Maitim kasi yung utak mo. Inuunahan mo kasi kagad. Lagi pong nanglalait, mapagmataas, lagi nangungutya, naninira. So, anong nangyari? Bumaliktad mga kabayan. And also, ipakita ko na rin po sa inyo kung sino yung babaeng ibig kong sabihin mga kabayan na kung saan. Dito po sinabi po ng babaeng ito, mapapasuka talaga at talagang babalintong dito, ito pong si Bibi Sara. Kasi nga si Tikia Makaban, si Tikia po ang ibig sabihin. Si Tikia, hindi ko lang ito ipapakita po ang kanyang sinabi sa partner kasi medyo malayo makabayan eh. In-interview siya sa Politico Live. So inamin niya na kinuha siya ni Bibi Sara bilang isang advisor makabayan or bilang isang political strategist. Yes, kinuha po siya. Hindi Bibi Sara. Siya po mismo magsabi makabayan. Itatanong ko dito sa mga anti-Marcos. Maniniwala ba kami dyan po sa inilabas po lagi na survey po ni Tikia ang publikos? Hindi kami maniniwala. Bakit? Siya po ay binayaran po ni Bibi Sara. Kinuha siya bilang isang political strategist or advisor po ni Bibi Sara sa politika. Ito pong si Tikia, siya po ay may-ari po ng Publicos. Kaya lagi kong sinasabi ito, huwag tayong maniwala po dyan sa survey, inilabas po ni Tikia kasi siya po ay DDS makabayan. Ngayon, mapapaya siya dito. Kasi nga, sabi niya makabayan, dito daw sa style po ni Sara, which is talagang magaling daw siya makabayan, marami siya sinabi dito, hanggang sa umabot sila na sinabi po ni Tikia na hindi na daw kailangan po na manira daw ni Bibi Sara makabayan kasi sira na daw ang mga Marcos. Dahil daw kay Felisa, dahil rin po daw kay Speaker Martin Romualdez. Pero mapahiya siya dito makabayan kasi meron siyang sinabi po sa bandang dulo na kung saan meron na po tayong ebidensya. So for more details, let's share this. Yung dating Sara, Frank Sara, yung palaban na Sara, yung pronounced Sara, yung vocal Sara, will she at this point, tingin nyo, panahon na rin para bumawi siya o lumaban man lang doon sa mga batikos galing sa mga kaalyadong kongresista ni Speaker Romualdez at itong issue nga na bad shot siya sa First Lady po. Mike, alam mo, hindi niya kailangang bumanat kasi nagse-self-destruct naman yung dalawa. I mean, from the Tambi days to now, again, if you rely on surveys, where is he? Diba? Si First Lady, from that comment na bad shot siya sa akin, ano nangyari sa kanya? So makikita mo, ang tao is very, very keen on the nuances. Sa tingin ko, kung sa tingin ko naman may survey ang Malacanang, no? Right after that, diba? Right after the grabbing of the glass and drinking it. I mean, they have a very scientific team in the palace na may measure nila anong impact nun. At makikita mo kaagad ang offensive is a charming offensive. Nakikita mo dun sa grabbing of the flute glass, nag-press release ka agad. I mean, hindi ako magsasuggest ng press release. How can you explain that? So, you just let it be. Pero, dahil nga si First Lady talagang on the ball parate at gusto niya talagang talagang sumasagot. So, hindi kailangan paliwanag. Ibig sabihin na hindi na dapat. Hindi na kailangan ni BP Sarang pumitik dun sa dalawa. Kasi, kita mo naman si Speaker, I don't think that trust rating will ever increase. Kahit nga yung suggestion nila, may lokohan kami na, hindi mahabol kami dyan by law of averages, by the time of election, mataas na kami kay BP. Sabi ko, ilang bilyon ang iuubusin nyo to reach that. I don't think it's even wise to be planning that way. Pero sila yon. So, how do you now, ang first tanong ko as a strategist, if Speaker will run, how do you now reposition yourself from the Tambi accusation? Whenever people see him, they'd say, si Tambi. Kahit nga lagyan mo yung Romualdez rice, ang sabi ng iba, si Tambi ang nagbigay niyan. I mean, you don't need to throw stones at them.
Tingnan nyo, sabi niya mismo mga kabayan, hindi na daw tataas po yung trust rating po ni Speaker Martin Romualdez. Hindi ba tumaas? Nakakatawa talaga eh. 'Di ba? Tingnan niyo mga kabayan, talagang sarap na sampalin po ng ebidensya. Tumaas po ang survey rating po ni SMR. Ulit ko lang po dito kasi nga siyempre marami po dito mga anti-Marcos mga kabayan, marami rin po dito mga kasama natin na mga ayaw rin po kasi Ivan. Lagi niyang binabasagan si Ivan, bayaran daw ako ng gobyerno. Bayaran daw? Hindi nga ako kilala po ni Speaker Martin Romualdez. Totoo lang, hindi po kilala ni Speaker Martin Romualdez si Sir Ivan. Pero tinilangan naman sila. Kasi siyempre makabay, nakita kasi namin na marami pong tinulungan po si SMR. Marami rin po siya itong nagawa po na maganda makabayan. At unang-una at saka lalo-lalo na siya rin po ay isang maka-Marcos. Diba? Isang Marcos. At nandyan po sa gobyerno natin. Kaya tinulungan po ng mga pro-admin ng mga vlogger. Pero hindi po kami bayaran ng mga vlogger. Ang bayaran ng mga vlogger, nandun po sa grupo nila ni Bayad Bay. Tanungin nyo si Sas. Tanungin nyo sila si Trixie. Tanungin nyo yan si Hitad. Tanungin nyo yan. Alam nila yan. Ang grupo po, doon po sa kabilang kampo, yung mga Maca Duterte, yung mga fentanyl ng mga vlogger, sila po ang noted na mga bayaran, yung mga pro-China na mga vlogger makabayan. Okay? So anyway, so tingnan natin dito. Sinabi nila na kahit daw, meron dang sabihin na daw yung Romualdez. Alam niyo ba yung Romualdez Matraes makabayan? Di ba, nag-assume sa kaagad na kay Speaker Martin Romualdez daw yon. Pero sinagot na po yan ni SMR na hindi po yun sa kanila makabayan. Yes, meron pong sagot na ngayon si SMR kasi siyempre kumalat kaagad yan. Ginawa pong paninira po ng kabilang kampo na nagpapaipal daw sa SMR, ginlagyan daw ng Romualdez Rice. Yun pala isang paninira ng makabayan. Planted ho yun. Sabi po ng SMR, wala silang alam doon. At wala silang nakita po, during po kapag sila mamimigay, hindi na ginagamit po ang name po na Romualdez. So ito po ang sagot po ni Speaker Martin Romualdez. Malag si House Speaker Martin Romualdez sa kumakalat na Romualdez Rice sa social media. Ayon kay Romualdez, hindi sa kanya galing ang mga bigas na may tatak ng kanyang pangalan. Itatama naman ng House Speaker ang paglipana ng Romualdez Rice na hindi malinaw kung saan at kailan ginawa ang pamamahagi nito. Batay sa malitrato sa mga nagdaang Bagong Pilipinas Servicio Fair, walang pangalan ng House Speaker ang mga pinamimigay na 5 kilo ng bigas, kundi label lamang ng rice miller ang makikita rito. O di ba tama talaga ating opinion makabayan? Tama po ating analysis dito. Di ba sinabi ko sa the other day makabayan tungkol dito sa bigas po na meron pong Romualdez Rice. Di ba sabi ko nga hindi nga natin alam kay Speaker Martin Romualdez yan or baka sa kanila pong kamag-anak makabayan. Di ba sabi ko yan? Tama talaga, hindi po kay Speaker Martin Romualdez. So dito lumalabas po na yan po ay planted, yan po ay paninira lang po kay SMR makabayan. Katulad na po doon sa ginawa po ng sino yung gonggong pong gumawa doon na meron pong inilagay po, ginplantingan po ng shabu ng mga drugas makabayan doon po sa Ilocos na kung saan ang dami-dami talaga, bag-bag po yon. Yan po ay umaabot po daw ng 167 million pesos. Yung drugas na yon, para sa akin, yun po ay planted. Kasi marami pong nag-comment makabayan, talagang kumpirmado dito na marami kasi nag-comment dyan sa ating last vlog, dyan po sa baba, sabi na taga Ilocos daw sila. Sabi na, imposible yan Sir Ivan, napakasikto po sa Ilocos at wala po silang narinig po ng mga drugas for how so many years, dekada na po ng mga dumaan makabayan, wala silang narinig na meron pong issue sa drugas, kundi the other day lang po nangyari makabayan. Di ba nakaduda talaga? So para sa akin, yun po ay planted makabayan. Para po sisiraan si PBM. Para po sisiraan po yung mga Marcos. Para po sisiraan po yung Marcos administration. Okay, so ngayon, mga DBS, be ready. Alam nyo ba, nakita ko ang plano ni Digong. Dahil po tumaas na po ang survey ni PBM at saka ni SMR makabayan, alam mo natin, sunod-sunod po natin nakita po, sila po yung namigay dito ng paayuda makabayan. Nakita na po natin kung gaano po kaganda dito ang ginawa ng PBM at ng gobyerno natin kasi nga nabigyan dito ng mga land titles ang ating pong mga kababayan po na mga farmers. Yung pamimigay po ng ating gobyerno ng mga paayuda, doon po sa ating kababayan po mga Pilipino, umipikto makabayan. Napansin niyo ba tumaas po ang survey rating ni PBM at saka ni SMR? So ngayon,
dahil po nagpanik na po yung kabilang kampo, ang grupo nila ni Digong. Alam niyo ba, gumawa rin po sila ngayon ng paayuda mga kababayan. Namigay na rin po ngayon ng ayuda ang grupo ni Digong. Nagpanik. Siguro naisip nila, epektibo Epektibo yung ginawa ni Simar. Epektibo yung ginawa po ni, di ba tinatawag lang na Bangag Makabayan? Epektibo yung ginawa ni Bangag Kami nga, sige nga, mamigay daw sila ng ayuda Makabayan. So meron pong pinuntahan kahapon, ito pong si Digong, kasi nga, ito po yung napaka-updated. Kasi ito pong video na to, before po nag-vlog si Sir Ivan, yun po ang time, siguro mga 1 hour and a half ago na post na Makabayan. So I assume, ito po ay bago at ito po ay na-post po doon sa TAPS Coalition at mismo rin pong TikTok po doon kay Duterte Makabayan. So I assume, ito po ay bago, baka ito the other day. Namigay na po sila ng ayuda rin po Makabayan. Siyempre, tatakbo kasi si Digong daw on next year Makabayan. Pati po ang kanyang mga anak, si Basti at saka itong si Polong. Tatakbo kasi sila, so nag-start na sa ngayong pamimigay po ng mga ayuda. I am sure na ayuda rin po dito itong si Bongo Makabayan. Sigurado yan, mga how many days from now or baka nangyari na ngayon, mamimigay rin po ng mga payuda ito si Bongo at siyempre tutulungan niya itong kanyang tatay Makabayan. Ulitin na po natin, ginaya nila ang style ngayon ni PBBM at saka ni Speaker Martin Romualdez kasi nagpanik na sila Makabayan. Nagpanik ba? So anyways Makabayan ko, na-miss ko talaga yung pangampanya pa na tayo Makabayan. Bumalik po yung style si Ivan, no? Lagi rin pong ng asar. Maganda kasi yung time po ng pangampanya. Na-miss ko talaga yun Yung time po ni PBBM, nangampanya pa sila sa kasama po si BP Sara Makabayan. So siyempre, nakapagpagbakan si Ivan, asaran. So anyways, mga kababayan ko, isa rin po natin, nandyan po si Ferfigo Mapag, Jun Kuan, Michael Vinas, nandyan po si Rose Guevara, Teresita Tumaliwan, Lerma Sondita, nandyan po si Sarah Brightman Vlog, Asper Nito, For Lovely Grandma, nandyan po si Joel Meliton, nandyan si Mio Antonio Payos, and hi to Mary Jane Tan. Ishatatuloy po natin si Jane Morin from Al-Sudaira, Bader, Madina, Monawara. Hi to Army Lagaso, Deng Cristina Sordilla. Nandiyan po si Biyahe ni AJTV from South Korea. And hi to Ani Hoson. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko muna sa inyo yung vlog po ni Mike Abe. Kasi nga, siyempre, di ba hindi natin po nakita na kinaber po or tinapay po ni Mike Abe yung tungkol po dito sa Tamod. Tungkol dito sa Chikinini ba yun? O sa Lasas na Makabayan, yung dito po sa leeg po ni BP Sara. Di ba wala siya nakita? So medyo na-late sa Makabayan kasi ito daw ay very alarming. Bakit very alarming? Kasi nga kung yan po ay hindi po, siyempre kung last yung Makabayan, siya po ay isang vice president. So kung meron siyang mental issue na Makabayan, mental health issue, ito si BP Sara, so talagang very alarming kasi siya po ay Vice President Makabayan. For more details, let's watch this. Ito ba'y sinadya, gimmick lang ba ito, o talagang naging mapanganib ang kanyang buhay? O nalagay sa balag ng alanganin ang kanyang seguridad? Ang tinutukoy ko po ay walang iba kung hindi ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon at personalidad sa ating bansa, si Vice President Sara Duterte. Kasi nga po, naging controversial at nag-viral yung kanyang parang may hiwa sa kanyang liig. Sipin mo, sinabing siyan lahat? Ano yun? Alam nyo, pasintabi na, hindi naman ho sa pagmamagaling. Ang Vice President, elected Vice President ng bansa, mahigpit po ang seguridad na pinagkakaloob dyan ng military, especially ang presidential security group katulad ng First Family na binabantayan 24/7 araw-araw ng ating mga sundalo for security dahil napakahalaga ng kaligtasan nila. Pero ito, Vice President na nagpalabas ng ganyan. So, meron ba talagang totoo na nagtangka sa buhay niya? O siya ba ay nagtangkang magpakamatay sa magitan ng paglaslas ng lalamunan o ng leeg? Dalawang iso po yan Kung siya ang gumawa nito, meron siyang problema na dinadala. At yun ay dapat malaman ng taong bayan dahil siya ay elected Vice President. Kung may nagtangka naman na siya'y patayin, yan na nga, nasugatan sa leeg. Dapat ding malaman dahil siya nga ay Vice President. Inuulit natin, hindi po biro yung posisyon.
Kung ito'y isang pangkaraniwang opisyal ng gobyerno, parang wala tayong pakialam at buhay niya yan. Katapos ang sagot niya ng tanongin kung sino hindi na daw kailangan, lahat sila. Parang sino may kagagawa nito? Ang sagot niya, lahat sila. So mayroon bang sariling problema ang ating Vice President? Ano ito? Again, kung ito'y gimmick, hindi magandang gimmick. Kung ito'y totoo, dapat malaman ng taong bayan, dapat sa publiko, ano ang sanhi at sino ang nagtangka sa buhay niya. Kung siya ang gumawa nito, dapat ding malaman bakit niya ginawa. Kasi pangalawang pangulo ng bansa yan. At kung halimbawa ay nagbabalak yan na maging pangulo ng Pilipinas at maging pangulo, mahalaga na yung kanyang sarili pinapangalagaan. Ay kung halimbawa siya ang gumawa niya, halimbawa lang, aba hindi yan normal. May something. Ang pinag-uusapan dito yung institusyon, yung opisina, yung posisyon. Hindi ho yung pagkatao lang ng isang Sara Duterte. Naintindihan nyo? Nakuha nyo? Ang punto ko rito. Kasi kung meron talagang gustong pumatay sa kanya at nangitagumpay yun, sabi nga niya, hindi rin nagtagumpay eh. Gusto rin siyang patayin, hindi rin nagtagumpay. Kung sino? Sila daw lahat. O ano, di ba ang gulo no? Ng statement na yon? Ulitin ko lang ha, para maintindihan nyo. Kung may nagtangka sa buhay niya, ng ating pangalawang pangulo, merong responsibilidad na imbestigahan yan. At isa publiko kung sino ang gumawa niyan. Kung yan naman ay sarili niya, ginawa niya, dahil meron siyang problema, kaya nagtangka siya magpakamatay at laslasin ang lalamunan, dapat ding malaman. Kasi siya hindi pangkaraniwang tao. Kaya kung gimmick ito, totoo ito, dapat pa rin malaman. Kasi diyan nakataya ang matinong kaisipan ng isang tao. Diyan din nakataya kung kaya bang bigyan ng proteksyon ng PSG ang isang elected Vice President. Kasi kung ibang tao ang gumawa nito, ibig sabihin na kulang ng pagbabantay ang PSG. Di ba? At ulitin ko, kung ito naman ay sarili niya, ginawa niya dahil meron siyang problema, ano yun? Dapat ding malaman yun. Kasi yung buhay niya, itinaya niya. Dahil yung paglaslas sa lamunan, napakahaba ng peklat nung naging sugat, at parang siya'y nangayayat niya, siguro nagkasakit. Dahil yan, na-hospital siguro. Dapat malaman yun. Di ba? Kakaiba, ano ha? Ako, hindi po nakikialam sa personal na buhay. Ang akin hong pinakikialaman at gusto kong malaman at malaman ng publiko kung kayo lang ay matatalino at alam nyo ang punto na sinasabi ko, may obligasyon siya na iparating sa bayan ano ang problema niya. Sino ang gumawa sa kanya yan. At maglalaman na ito ay kagagawa ng ibang tao, aba, dapat pagpaliwanagin dyan ang PSG kasi sila yung merong obligasyon sa seguridad ng pangalawang pangulo 24/7 dahil pangalawang pangulo yan ng Pilipinas. So huwag nating ibaliwala, parang binaliwala ng iba yan. So hindi tayo nagmamagaling, yun lang po ang punto ko ron. Yung kahalagahan ng security ng pinagkakaloob, responsibilidad ng isang opisyal sa kung siya ay nasa tamang kaisipan o pag-iisip, nasa tamang lugar ang kanyang kinalagyan, dapat malaman yun. Kahit personal na bagay. Kasi, ulitin ko at ididiin ko, Vice President-elect siya. Hindi siya appointed, hindi siya pangkaraniwang opisyal. Kaya merong obligasyon, merong accountability ang mga taong nakapaligid sa kanya. At may obligasyon ng isang Vice President, sabihin niya at malaman ng tao kung ano ang kanyang problemang pangsarili o problemang pangsiguridad. Okay? Sana nakuha po ninyo. Any comment o reaksyon? Okay, so mga kabayan ko, before tayo magpatuloy, no, gusto ko muna ipakita sa inyo yung good news. Siyempre, baka makalimutan natin eh. So, ang balita po galing po sa ating gobyerno at siyempre yung good news rin po galing kay PBBM kasi nakita ko si PBBM kabayan the other day, nagpunta sila doon sa Negros Oriental para mabigyan na lang po ng ayuda, cash assistance, pati po yung mga land titles mga kabayan. Di ba, pangalawang beses na po napunta doon si PBBM. So kahapon, nandun rin po sa kabayan. For more details, let's watch this. Magandang balita, mas bibilis pa ngayon ang paghahatid ng serbisyong medikal sa Central Luzon, lalo na sa mga malalayong lugar doon. Ito ay sa tulong ng 7 bagong Pilipinas Mobile Clinic na mismo si First Lady Liza Marcos ang nag-turnover. Yan ang ulat ni Alan Francisco.
Gaya ng naging pangako na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilalapit sa taong bayan ng gobyerno ang serbisyong pangkalusugan. Kaya naman, muling pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pamahagi ng mga mobile clinic sa 7 probinsya sa Region 3 o Central Luzon. Ito ang bagong Pilipinas Mobile Clinics na bahagi ng Lab for All program ni First Lady Lisa na isang outreach physical at medical examinations na may laboratory test. For all of you who do not know, the Bagong Pilipinas Mobile Clinic is inspired by the First Lady's Love for All program. A program that started small, aimed at bringing healthcare services closer to the people, and has grown ever since, helping thousands of our kababayans across the country. Dahil sa programa kung saan may libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat, inaasahan ng Department of Health na maaagapan ng sakit ng mga residente at agad itong maipagagamot. These mobile clinics are flexible solutions that will facilitate, again, early diagnosis, treatment, referral services to our people who find it hard to visit hospitals or clinics. They are capable of essential and quality laboratory procedures, including blood collection and analysis, X-ray, ultrasound, physical examination, and telemetry. Magpapatuloy ang pagtatalaga ng mobile clinic sa iba't ibang probinsya para makatulong sa mga ospital o clinic na alagaan ang kalusugan ng mga Pilipino. Nagpasalamat naman si First Lady Lisa sa suporta ng mga lokal na pamahalaan sa Region 3. I just want to thank all the governors who are here now for coming all the way here. At least you're going home with a van. Kasabay nito, ang pagbibigay din niyang lalawak pa ang matutulungan ng proyekto. Alam ko small time lang ito, pero pinapangako ng asawa ko, next year ibibigay the same van to 1,500 municipalities. Thank you to DOH and everybody who made this possible. Sama-sama tayo babangon muli. Labis din ang pasalamat ni Pampanga Governor Dennis Pineda kay First Lady Lisa at sa national government sa tuloy-tuloy na suporta, hindi lang sa kanilang probinsya, kundi sa iba pang mga lalawigan. Aminado kasi ang gobernador na malaki ang matutulong ng naturang mobile clinic sa kanilang mga komunidad. Tiyak aniyang malaki ang ambag nito sa pag-asaayos ng healthcare access at serbisyo sa mga malalayo o liblib na komunidad sa Central Luzon. Buong puwersa ng pamahalaan ng katuwang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng El Nino sa Negros Oriental. Yan ang ulat ni Benji Durango Live. Benji. Aljo, isang linggo na nag-uulan dito sa Negros Oriental na ikinatutuwa naman ngayon ng mga magsasaka. Pero sa pag-iikot natin kanina ay iba't ibang sari-saring kwento ng paghihirap dulot ng El Nino ang narinig natin mula sa kanila. Mga paghihirap na agad din namang nasolusyonan ng Pangulo ngayong araw. Sinasamantala na ni Tatay Efren ang pagbubungkal sa kanyang sakahan sa Barangay Basak Proper, bayan ng Zamboanguita. Garotor po kami, preparation for planting. Isang linggo na kasing inuulan ngayon ng Negros Oriental. Tamang-tama raw ito para makapagtanim sa unang linggo ng Hulyo, kauna-unahan ngayong taon. Masakit man sa katawan, pero mas mabuti na raw ito lalo't nanggaling sila sa sumpa ng El Nino. Nahirapan ba kayo nung El Nino? Mahirapan po. Bakit? Kasi walang tanim eh. May mahigit 36 hectares ng sakahan meron dito sa Basak Proper. 1.5 hectares doon sinasaka ni Aling Ellen. Naabutan pa namin siya kanina na naghahanda ng lambat. Ngayong malayo pang inaasahan niyang ani sa sinasakang palayan, pangingisda muna ang pantawid gutom niya. Pero naalala pa niya noon, sagana sila sa tubig mula sa maliit na irigasyon na ito na pinatatakbo ng NIA. Noong El Nino, ito sana magsasalba sa kanilang mga tanim pero di nila ito napakinabangan. Ito yung irrigation canal na dapat sana magbibigay ng patubig sa mga magsasaka dito sa Barangay Basak Proper. Kapag napupuno itong kanal, dumadalo yan dito sa outlet patungo doon sa malawak na palayan. Mga nasa 36 hectares ang lawak ng palayan na yan. Kaya lang ang problema, kung papansinin ninyo itong irrigation canal, walang tubig. Yan ngayon ang problema ng mga magsasaka dito sa Barangay Basak Proper. Dahil sa kakulangan ng supply, nag-aagawan sa patubig ang mga magsasaka nitong tag-init. Nakiusap sila sa NIA pero hinati pa rin sa maisan ng ibang bayan ang tubig ng irigasyon. Tuloy, natuyo ang kanilang kanal. Kami ang mahirapan kasi ang tubig hindi sapat. Hindi sila nakinig sa Ito na ngayon ang problema. Oh, yun. Nasa ilalim pa ng state of calamity ang buong probinsya ng Negros Oriental. Nasa 25 bayan sa Negros Oriental ang umaasa sa pagtutubo,
palay, nyog at high-value crops. Noong El Nino, pumalo sa 240 million pesos ang halaga ng napinsala sa agrikultura. Ngayon pa lang sila bumabangon mula sa nakaraang bangungot, pero kailangan pa rin nila ang suporta ng gobyerno. Ano yung hihilingin mo sa Pangulo? Ang hilingin namin yung kapital. Kasi mahal ang bilihin ngayon eh. Sama sa ning abono, aning chemicals. Pangulo, sana mabigyan mo kami ng ararod. Nasa 10,000 mga magsasaka at mangingisda ang naabutan ng tulong mula mismo sa Pangulo. Ang 5,000 personal na nagpasalamat sa kanya dito sa Lamberto L. Macias Sports and Cultural Center sa Dumaguete City. May mga tumanggap ng tig 10,000 na bahagi ng nasa 25,000 kilograms o kilo ng bigas. May nakapagtrabaho sa ilalim ng tupad program ng DOLE, tulong mula sa DSWD, DTI, BIFAR at iba pa. Ilang benepisyaryo rin ang nabigyan ng farm machineries at binhi. Inanunsyo din ng Pangulo ang 2 proyekto sa probinsya, ang pagtatayo ng New Dumaguete Airport Project na nagkakahalaga ng 17 billion pesos at ang Dumaguete Super Family Health Center na may halagang 15 million pesos. Suportado ng Pangulo ang pagtatatag ng Negros Island Region para sa mas progresibong Negros Island. Nagpapasalamat naman ang probinsya dahil ikalawang pagkakataon na ito ng Pangulo sa Negros Oriental matapos siyang mamigay ng titulo ng lupa sa mga magsasaka nung nakaraan. Ngayon, sumaklolo naman siya sa mga iniindulto ng El Nino. I feel loved. Yan ang totoo na, expression na I really feel na the President really is looking out, not only to me, pero to all my constituents sa province. Samantala, Aljo, ay isinibay na rin sa programa kanina ang pamamahagi ng 25 million pesos na tulong para naman sa probinsya ng Siquijor. Makakaasa daw na nakatutok sa kalagayan ng mga magsasaka ang 2 probinsya at ang mga tulong na ito ay tiyak daw na mararamdaman lalo na ng mga biktima ng El Nino. Pursigido si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng dekalidad na trabaho ang mga Pilipino. Sa katunayan, isang roadmap ang buuin sa pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor para makamit ito. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Labor and Employment o DOLE, National Economic and Development Authority o NEDA at Department of Trade and Industry o DTI sa kanilang pagtutulungan upang malagdaan ang isang employment covenant. Bahagi ito ng pagdalo niya sa ikalawang araw ng 2024 National Employment Summit sa Maynila ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang nasabing dokumento ay magiging mahalagang bahagi sa pagbuo ng 10-year trabaho para sa Bayan Plan na gagawa ng tinatayang 3 milyong trabaho. The covenant and the TPB plan will ensure the interagency and multipartite approach to achieving our objectives for productive, remunerative, and decent employment generation. Kasabay nito, nanawagan ng Pangulo sa pribadong sektor na makipagtulungan sa pamahalaan upang makalikha ng desente at mas maraming trabaho para sa mga Pilipino at patuloy na mapalago ang ekonomiya ng bansa. Marian niya nilang samantalihin ang mga inilatag na insentibo at reforma ng pamahalaan. To those development partners who have played an important part in bringing us to this day, we thank you once again for helping us strengthen a more resilient and prosperous economy that provides decent, quality jobs for Filipinos. And I look forward to our future collaborations. Hinimok din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga manggagawa na patuloy na pagbutihin ang kanilang kaalaman sa gitna ng digitalization at pag-usbong ng artificial intelligence o AI. We in government will support this effort and provide that upskilling and reskilling, as we are now referring to it, so that we are competitive not only in the local job market, but also in the international labor markets. Umaasa ang Pangulo na sa pamamagitan ng unity o pagkakaisa at kooperasyon ay magtatagumpay ang bansa. Nabatid na pinuri ng iba't ibang grupo ang trabaho para sa Bayan Plan ng Administrasyong Marcos Jr. na nais magbigay ng disente at dekalidad na trabaho sa mga Pilipino. Ayan, so palapakan naman natin po si PBM Kabayan. And also palapakan po natin, siyempre, ang Marcos Administration.
Yan ba ang presidente na walang ginagawa? Diba lang na sinasabi mga kababayan na wala nang ginagawa si BBM? Bangag daw always. Si BBM, bangag ho yan sa pagtatrabaho. Diba? Mas gustuin ko pa yung bangag. Kasi doon po sa isang sinungaling makabayan na ngayon ay tatakbo na lang po. Napakasinungaling talaga at marami pong korupsyon, katiwalian pong ginawa sa kanyang administrasyon, sa previous admin makabayan. Di ba? Mas gustuin ko pa yung isang bangag kasi marami pong nagawa, marami pong mga plano ngayon na maganda makabayan at ang kanyang mga proyekto pang matagalan. Yan po ay tatak Marcos. Okay? So, mga kababayan ko, before tayo mag-jump po sa ating next topic, isyatamar natin, nandyan po si Vivian Torne, Evelyn Garcia, Monez Borromeo, Arnie Balsita, nandyan po si Nono Vlogs, DC Villaros, Ana Marie, Axel Roses, or simply Tokes Vlog. Nandyan po si Angelita Holsanger, Alicia Leak, hi to Apple Nash, Gaysilda Langbat, Magalion Ortiz Joseph, and hi to IB B. Alfonso. Okay, so mga kababayan ko, di ba sinabi ko sa intro na dahil po makipag-unite ngayon si Trillanes or plano po ng mga Dilawan, makipag-unite po sa mga Makamarcos or Makared Makabayan para po lalakas ang puwersa against dito po sa mga Duterte. Kasi nga, pangit talaga yung Duterte Makabayan. Pangit talaga kapag sila po ito'y makaupo na naman po. Babalik na po tayo po sa problema Makabayan na yan po ay inayos na ni PBM at ng Marcos administration. So, si Trillanes, kapag decide sila na makipagkulap po sa Makamarcos. Ngayon, ang kabilang kampo Makabayan sa pangunguna po ni Hitad, si Hitad, nanawagan ngayon, inuuto na naman niya yung mga Pinklawan kasi gusto niya na doon po sa kanila, Maka Duterte, makipagkulab ito pong mga Pinklawan Makabayan. For more details, let's watch this. Kayong mga kakamping, kayong mga Dilawan dati, na nag-aaway-away tayo, makinig kayo. Magpasalamat kayo kay Pangulong Duterte. Bakit? Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, mga kakamping, mga Dilawan, not the political ones, na may mga pwesto na inabsorb ni Lisa, tayo, pareho na mga Pilipino, na sama-samang iahon ang Pilipinas sa laylayan. Pagbangon tayo ang tunay na magkakampi. Whether you are kakamping, Kadilawan na supporters, but not into that politics nila Lisa Smugs, nila Lenny, nila kung sino pa man dyan. Tayo ang tunay na biktima dito. Kayo, ako, tayong lahat. At ang mga politikong ito ay binababoy tayo. Kayong mga kakamping, hindi lang yan ang ginawa ni Lisa, ni Ahas. Inutusan niya ang dating then Chief Justice Lucas Bersamin para bilugin ang utak ni Duterte, which is hindi siya nagwagi, para totaling ipa-disqualify si Leni Robredo as Vice President noong panahon ni Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan. Kaya nakita niyo mga palangga, mga kakamping, mga Dilawan, nag-away-away tayo. Pero lingid sa inyong kaalaman, mga palangga kong kakamping at mga Dilawan, magpasalamat kayo kay Duterte. Ano? Lenny, kaya pa? So yung napakinggan po natin ay mga highlights lang po ng mga sinabi ni Maharlika. Medyo mahaba po yung video kaya hindi ko po sinama lahat kaya pinili ko lang yung mga sinabi niya. Yung mga sinabi niya na para po sa akin ay tila nangungumbinsi po sa mga kakamping na sumapi sa kanya or sa kanila or magbigay ng suporta sa grupo nila, no? Sa kanilang kubol. Well, unfortunately for you, Maharlika, no? Malungkot na balita. Sa tingin ko hindi ka makakakuha ng suporta sa mga kakamping. Nakikita ko po ngayon sa mga post, no, yung isang network na alam niyo na, yung network na yun. Nakita ko na ginamit nila yung post ng isang kakamping para palabasin na nakakakuha sila ng suporta mula sa mga kakamping o yung kanilang politiko ay nakakuha ng suporta sa mga kakamping. So mukhang yan po yung kanilang mga paandar ngayon, ano? Pero kung titignan po, meron po kasing mga nagsasabi na nung tinignan nila yung account, nung sinasabi ng network na yun na kakamping na nag-post ng suporta para sa kanila o dun sa politiko nila, nung tinignan yung account, wala pong manifestasyon or patunay na kakamping yung nag-post, no? So maaaring gawa-gawa lamang. And then ito, si Maharlika nga po, no? Yan, si Maharlika ay tila nangungumbinse or nanghihikayat sa mga kakamping na sumuporta sa kanila, no? Parang desperado na. Unfortunately, again, malungkot na balita para sa iyo, Maharlika. Sa tingin ko, hindi kayo makakakuha ng suporta sa mga kakamping. Kahit pa anong sabihin nyo dyan, ano? Kahit pa anong ibalik nyo na nangyari nung nakaraan,
hindi kayo makakakuha ng simpatya at suporta sa mga kakamping. Hindi namin makakalimutan yung mga ginawa nyo kay Atty. Lenny at sa aming mga sinusuportahan at sa amin mismo, no? Yung mga ginawa ng mga DDS, ng mga vloggers na pang-red tag sa amin at sa mga leaders na sinuportahan namin, hindi namin makakalimutan yon. Yung pagmamalign, yung fake news, yung mga ikinalat yung chismis, no? Ito si Maharlika, ang dami niyang sinabi or content about Atty. Lenny na talaga namang aaminin ko po, masakit po para sa akin nung napanood ko at narinig ko. Tapos ngayon, magkukukuda ka ng ganyan, na tila ba nang hihikayat ka at humihingi ka ng suporta sa mga kakamping? Ang masasabi ko lang, no way. No? Buti nga sa inyo kung kayo nauubusan na ng suporta o kayo umuunti na, deserve nyo yan. Kasi unang-una sa lahat, kitang-kita namin na hindi para sa bansa ang inyong pinaglalaban. Para sa amin, para po sa akin, para lamang sa mga politiko nyo ang pinaglalaban nyo. No? Hindi talaga para sa bansa. Kasi kung para sa bansa kayo, makikisama kayo sa amin at makikiisa kayo sa pakikipaglaban natin sa West Philippine Sea. Pero doon pa lang, no? It's either yung mga sinusuportahan nyo, walang komento, walang pahayag, or dumidepensa para ipagtanggol ang China. Ganun din ang mga vloggers nyo. So paano kami maniniwala na para kayo sa bansa? Tapos ngayon, ganun ka na parang tila ba gusto mo na sumapi kami sa inyo. Ibinabalik mo yung mga nangyari nung nakaraan as if namang makakakuha ka ng simpatya sa amin. Unfortunately, I think wala na. Kupas na at panis na kayo. Hindi na kayo ang majority. Ito na lang mga kababayan, tingnan nyo ito. Ito po yung kanyang pamagat dun sa kanyang content, dun sa kanyang live. Sabi niya dyan, De Lima, pinalaya ni Liza. Ayan o, may question mark. Uulitin ko dun sa content niya, ang title niya, De Lima, pinalaya ni Liza. Yan po ang estilo ni Maharlika, no? Imagine, gagawa ka ng ganyang title na may ganyan, kahit pa sabihin mong question mark yan kasi ang style niya eh. Gagawin niyang question mark. Pero sa totoo lang, kung matalino ka, mapapaisip ka na maaaring nag-i-insinuate siya. Or sinasabi lamang. Pero para safe, lalagyan ng question mark. Para nga naman magmukhang nagtatanong. Pero, alam niya sa totoo lang, marami pong nadadala ng ganyang estilo. Maraming nagsasabi na, ganun ba? Na imbes na intindihan na tanong lang yon, pero para po sa mga followers niya, yun na, nakuha na. Pero ang style niya, kunwari nagtatanong. Kaya sabi ko, parang wala na sa tama yung mga pinagsasabi ni Maharlika. Wala na siya sa lugar. Imagine, anong kinalaman? Kasi para po sa akin, ang tinutukoy niya dyan si First Lady Liza. Lagi naman yun ang kanyang topic dyan eh. Na parang lahat na lang ibinintang sa First Lady. Unang-una sa lahat, sabi ko nga po, yung pong unang kaso na na-dismiss ni Senator De Lima, yung po ay na-dismiss ng panahon po ni PRRD. Panahon nila Maharlika. So anong kinalaman ng First Lady doon? Kahit patanong mo lang yan, kahit papatanong yan Maharlika, para po sa akin, gets ko na parang, para sa akin, malisyosong pagtatanong yan. Bakit naman? Anong kinalaman ng First Lady dyan? Nung sinasabi mong Lisa. No? Para po sa akin, napakawalang hiyang style ng ganyan eh. Anong kinalaman ng First Lady? Na, alam mo yun, kahit patanong, hindi mo dapat itatanong dahil walang kinalaman ng First Lady dyan. Kaya sabi ko, ngayon ko napagtanto, na wala sa, para po sa walang katinuan, or wala na sa katinuan ang mga pinagsasabi nito. Tapos, maririnig ka namin, hihikayatin mo ang mga kakamping. Gusto mo, sumakay kami, sumuporta sa ganyang estilo mo, ay wala ka sa lugar at itaga mo sa bato, wala kang makukuha ang suporta at hindi mo kami mahihikayat kahit ibalik mo pa yung mga nangyari nung nakaraan. Hindi kami sasama sa kalokohan mo or sa kalokohan nyo. Tignan nyo ito mga kababayan. Sabi ni Maricar Sir, di ba? Hindi naniniwala po yung Pinklawan dito kay Hitad Makabayan. Kasi si Tad Tridor talaga yan eh. Sinungaling pa. So mismo po yung kakamping, yung Pinklawan po. Kasi Pinklawan yung vlogger niya yung Makabayan eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Basta kakamping siya. Kasi hindi naman talaga Makabayan. Tridor talaga yan eh. At lagi po yung naninira po sa mga Pinklawan. Buti nga sa iyo, Hitad. Buya! So anyways, makaaban ko, isa na po natin. Nandyan po si Magalion Ortiz Joseph, IBB Alonso, hi to LB Rosauro. Nandyan po si Dong Carolino, Otilo Lim Niesto, Helen Martinez, Victor Robin. Nandyan po si Gemma Sampilo Camarines, and hi to Rosalie Cartera. Okay, so any comments, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw,
Please feel free to comment dyan sa baba at babasahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan po ang ating manakalap ng mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagising kami ngayong araw at sinumulan ang isang bagong araw na may panalangin at pasasalamat. Ngayong araw, naway pangunahan, tulungan at pagpalain ng Diyos ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Panginoon. Naway ibigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa ating puso at isipan upang matuto tayong makilala kung ano ang mabuti at kung ano ang masama at kung ano ang nakakalulugod sa Diyos at kung ano ang kasuklam-suklam sa Kanya. Akayin mo kami na masundan ang daan ng Diyos, matakot sa Diyos at iwasan ang kasamaan at maging mga taong nagpapasaya sa Diyos. Idinadalangin ko ito sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.